Hi, I'm Alex. To travel is to live. Konnichiwa, Beatrix desu. My escape to reality is somewhere that will make memories I will never forget. 안녕하세요 sa imong tanan. Prince입니다. Refuse to dwell among shadows when there is so much sunshine in the world to see. 안녕, 내 이름은 아데라. Traveling, it leaves you speechless, then turns you into a storyteller. 안녕, 나야 Juniper야. Let's wonder where the Wi-Fi is weak. 안녕하세요, Clark is here. Sometimes, all you need is a great friend and a full tank of gas. Yo, 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 what's up, homies? Trice here. Travel far, live fully, and discover the world within and beyond. Hey, it's Danny. We don't travel to escape life. We travel so that life does not escape us. Hello, Aiden here. Travel is best measured in friends rather than miles. 안녕하세요, 여러분. 저는 Cleo입니다. Hello everyone, I'm Claire and this is my travel code. Go everywhere so you might see the destinations where I'll be. 안녕, 내가 내 친구 세리야. And always remember, the lighter your luggage, the lighter your heart on the trip. 인gat! My romantic object! Come see! It's us! I can't take them! 그냥 랭키스랑 저는 진짜 많이 Gusto ka man din. Atras ka rin. Dani! 안녕하세요. napakabihirang makita nito sa atin. Kintaegon Church. To be specific, St. Andrew Kintaegon. Let's pray na po. Pag-produsyon natin ang ating grades sa Pilipinos. Saan mga kaawaan? Kaawaan ko rin. Kaawaan. Kaawaan na kayo. Gawin natin. Napapahinga. Ako? Ha? Ba't ako? Sinabihan ka ni Father Salvi. Hindi! Ikaw? Hindi! Oh my God! Hala! Tayo nga sa Bukawi. Bukawi! Tatagpuan natin ang simbahan. Simbahan? Simbahan hindi ko alam. 온 세상이 나를 등진 것 같이 슬프다가도 어느 날은 찢어지게 웃습니다. 우리의 우정은 늘 과하고 사랑엔 복수무책이고 좌절은 뜨겁습니다. 불안과 한숨, 농담과 미소가 뒤섞여 제멋대로 모양을 냅니다. 우리는 아마도 지금 청춘의 한가운데였다. 늘 과하고 사랑엔 복수무책이고 하나, 둘, 셋! Asan yung may kasalanan? Ayun o, ayun yung may Seldes. Ayun yung maso. Hi, Aidan. Hello. Hi. Atin kami ng bini. Yay! Hindi po kanina, wala akong pera. Saan ako? Ayun ka. Wala po ako pera, di po ako ninong. Ninong ka. Tatampo na ako ha. Bye-bye. Dear. Finally, nakaalis na po kami. Naka-video ka din. Kasi, alam yun, ilang beses na po kami kinancel ng ride. Okay guys. Ay, nakita ko yung phone. Papunta na po kami sa St. Andrew.
Alamin na muna natin ang kasaysayan ng kinaroroonan ng St. Andrew na ang barangay ng Lolomboy. Nagmula ang paka ng Lolomboy sa salitang Ita na lamboy na ibig sabihin ay duhat, kapaya ang punong kahoy at buwangang duhat. Patunay ito sa paninirahan ng mga dumagat, mga katatubang ita na namamahay sa mga pampang ng ilog o baybaying dagat noong panahong pre-kolonyal. Dito sa Lolomboy, itinalaga ang Hacienda de Lolomboy Ipandi na siyang nagmay-ari ng lupang sakahan ng mga Dominiko, higit pa sa tangan nila sa bayang Bukawi at Bandi. Nasakop rin nila ang mga sakahan sa Biga, Balagtas na ngayon, at ilang bahagi ng Marilao at Bolo, Valenzuela sa ngayon. Magandang araw sa inyo lahat at narito tayo sa Shrine of St. Andrew of Quintagon Church. Ang mga schedule na available ang ating simbahan. 2nd and 4th Saturday of the month, available ang simbahan by 8 o'clock p.m. for the Mass. While sa mga pasyalan, sa mga school project na katulad nating mga kabataan, open siya no Tuesday to Sunday, 8 a.m. to 5 p.m. Ang Monday naman ay ito naman ang rest day po ng mga tagapangalaga ng ating simbahan. Si Sister Maria ay isang Koreanang madre at isa ring tagapangasiwa ng dambanang ito. 하나, 둘, 셋! 안녕하세요. 저는 Sister Maria입니다. Noong ika-19 na siglo, may isang Koreanong pari ang napadaan dito sa Lolomboy, Bukawi, Bulacan. Dito sa kinakatuyuan ko, siya nanirahan, nag-aral at hinanap ang kanyang sarili at ang kanyang pananampalataya. Hindi aakalain na ang Koreanong paring ito ay magkakaroon ng isang dambana dito mismo sa lugar na pinagtutuluyan niya. At ang paring ito ay walang iba kundi si St. Andrew Quintagon. Ang dambana o shrine ni St. Andrew Quintagon dito sa Lolomboy ay nagataglay ng estilo ng mga templong Buddhist at Confucian dahil ang Buddhismo at Confucianismo ay ang mga tanyag na relihiyon sa Korea, ang inang bayan ni St. Andrew. Halos sa mga estilong ito ay ang neoclassical na uri ng arkitektura na kadalasan makikita sa mga gusaling Europeo at mga simbahang Katoliko. Kaya naman kapansin-pansin ang pinagsanib na arkitektura ng mga kulturang West at East ng dambanang ito. Hinahabol ako ng monkey. Alam nyo ba? Hindi lang yun. Meron pa. Ito talaga. Pinaka-the best talaga to. Photoshoot schedule. Pwede kayo magpa-photoshoot dito na parang may Korean drama. Uy, Korean drama. Tuesday to Saturday by appointment. Ang unang bubungan sa inyo dito sa entrance na ito, ang welcoming stairway area. Kaya halina, tara na at tingnan natin kung anong meron doon. Si Mother Ignacia. Kunin mo na lahat sa akin. Huwag lang siya. Dito, makikita mo rin na may glimpse of fish pond, diba? Makikita mo talaga very solemn ang place na ito at very close siya sa me. Ayun, nakita niyo naman yung pagkakasabi ng kaibigan. Be, halika na! Sa nature. True. Ay! Hindi natin nasabi kanina. May isa pa pala silang highlight dito. Oo, alam nyo na ba kung anong itsura nun? Natural design nga to ay tinatawag nilang pagoda na parang sinasabi nga nilang it's really inspired to Buddhist temple, but since it's a Catholic church, ginawa din nila to medyo neoclassical and then of course inspired din siya sa Catholic resemblance. Yes. Aura ka na ng ganyan. Yes. Pero pag nag-post ka sa Facebook or Instagram, hashtag nasa Korea na ako, ma! Bukawi. Bukawi! Tagpuan natin ang simbahan. Simbahang? Hindi ko alam. Si St. Andrew Quintagon ay kilala bilang kaunang-unahang Koreanong pari at santo.
Pinanganak siya noong 31 ng Agosto taong 1821 sa mga Katolikong magulang. Bagamat isang Confucianismo at Budismong bansa ang Korea o noon ay tinawag na Joseon Dynasty, lumaki siya sa pananampalatayang Katolismo. Ang kanyang mga pamilya ay mga bagong sanib pa lamang sa Katolisismo ngunit hindi pa katanggap-tanggap sa lipunan nila ang mga Kristiyano. Dahil sa panahon na iyon, mahigpit na ipinagbabawal ng Koreang Joseon ang sinumang nananampalataya sa Kristyanismo. Sa paniniwalang ito ay makakapahamak sa kanilang pamumuno at sistema ng lipunan. Kaya naman sa huling yugto ng buhay ni St. Andrew, kasama ng kanyang ama at iba pa nitong mga kamag-anak, ay binitay sa Seoul na naging hudyat para pangalanan silang martir sa pananampalataya at taguri ang mga santo ng simbahang Katoliko. Uy, pwede mag-entrance walk? Oh! Oh, pak! Oh, bigyan mo naman kami ng Kanina ko lang ito na-discover. Tara, pasok. Tara, pasok! Pagpasok dito, sabi ko, wow, na-amaze ako. Na-amaze ka? Bukawe! Yes! Saan sa Bukawe? Oh. Oh, ano? Sa Lulong ba? Yes! So, nag-go for today's video. Nag-gawin natin. Nagpapahinga. Ano? Nagpapahinga ba? No, we are taking pictures. And we are vlogging here in Bukawe. Hi, wala po. Taas kasi. May nakita. Napusis! Ito ang lugar na binansagang Nostalgia of the Mango Tree. Sinasabi na pumunta dito si St. Andrew Kim Taegon sa Lolomboy. Dito siya naupo at dito na binasa ang sulat ng kanyang ama na isa ring santo at martir. Kamakailan lamang siya pinatay at sinasabi na walang tigil ang kanyang pagdadalamhati at pag-iiyak. Ito ang mismo mango tree kung saan siya umiyak. Napakabihirang makita nito sa ating Kim Taegon Church. To be specific, St. Andrew Kim Taegon Church. Kung makikita nito sa ibang bansa, yung mga bamboos na yan, yung mga ganyan. Well, kung gusto nyo maranasan yan na malapitan lang sa inyong mga lugar, pumunta na kayo dito sa Bukawe, simbahang Kim Taegon Church. Sobrang payakap. Hindi lang yun, guys. Pwede kayo mag-spend ng time ng inyong mga kaibigan gaya na. Ayan sila, oh. Oh, diba? Annyeonghaseyo. What's your name in Korean name? Cedrico. Cedrico입니다. Cedrico입니다. Please reiterate your introduction again. Introduce yourself. 안녕하세요. Cedrico입니다 sa imong tanan. Pasukin na natin ang kanilang simbahan. Kaya kailangan maging tahimik tayo at solemn. Mahirap ang naging buhay ni St. Andrew. Matapos siya mabinyagan sa taong 1915, siya ay nag-aral sa isang seminaryo sa Macau. Nooy, isang kolonya ng mga Portuges, bago mapa dito sa Lolomboy, Bukawe. Matapos manirahan ni St. Andrew sa Lolomboy, siya ay ganap na naging pari noong 1844 at nanumbalik sa kanyang inang bayan upang ipalaganap ang kanyang pananampalataya. 2 taon lamang ang nakalilipas, sa murang edad na 25, siya ay dinakip ng mga otoridad, dumaan sa torture at pinugutan ng ulo sa Hansong na sa kasulukuyan ay tinatawag ng Seoul. Siya ay ginawang santo ni St. Pope John Paul II noong ika-6 ng Mayo taong 1984 kasamang 102 niyang kapwang Koreanong martir. Ito na ang huling sandali ng aking buhay. Pakinggan mo akong maigi. Kung nagawa kong makipag-usap sa mga banyaga, yun ay dahil sa aking pananampalataya sa simbahan at sa aking Diyos. Para sa Kanya, ako mamamatay. Ang aking immortal na buhay ay malapit na simula. Maging Kristiyano kayo kung nais niyong maging maligalig sa kabilang buhay. Sapagkat ang Diyos ay may walang hanggang kaparusahan sa sino mang tanggihang kilalanin siya. Dati yung mga pride. As much as I hate to say it, pero dito,
Dito dati yung mga praile, yung mga walang hiyang praile na pahirap sa mga Pilipino at magsasaka. Maging sa mga mangingisda. Damdam kita. Mabigat ang presensya nila dito. Damdam ang kademonyohan ng mga taong ito. Ay, tulong ko saan? Parang dito. Parang iba tayo. Ikaw? Ako? Ha? Napian ka ni Father Salvi. Umalis ka. So, nandito tayo sa tinatawag na River Passage Gate. Dito dumaong si St. Andrew Kim Taegon para magnirahan dito ng saglitan sa Lolomboy. Para sa kanyang misyon na mag-aral sa seminaryo. Ako na naman, sir! Ako na naman? Dito ka? May kulang sa atin eh. Yung dalawang girls nawawala. Nasaan na Saan? mga babe! Anong ginagawa nyo? Action po ng Tekken. Ay! Dito ba? Joke lang, guys. Ano bang taking pictures kasi? Ito! Saan? Where? Saan? Dito, guys. Yung structural or... Structural design na yung background. Ako! There's very a romantic ambience. Anong nakalagay dito? Bawal ang public display of affection. Ha? Bawal ang public display of Bakit nyo super mahanap pa nyo sa place? Bakit pwede mag-dating? Bakit? Pakadun. I know. Stop it. You don't have privacy and consent. Do you not know the principle? Wow. And privacy? Yeah. Tsaka niya lang kami sabihan ng privacy of consent and privacy. Tama. Si Alex? Ano si Alex? Alam ko. Where's Alex? Tara. So ngayon nga, ito siya pare na ordained in 1932, year 1932, para mag-serve sa Jucrim Parish. Sa curate and then pastor of UWA, secretary of school ordinary, pastor of, so technically speaking, ito siyang pastor, isa siyang pare. At the same time, naging secretary siya sa isang school. Saan ka nag-galing? Nag-rosary din. Sino ba ang tao sa likod ng camera to? Ay, si Living naman pala. Si Clara. Actually, it's Clara. Oh my gosh. Part na siya ng ladies na. Grabe. Na doon pumunta, pumapala. Dahil mo po, no? Yeah. Ano? Ayaw niya mawala. Kasi guys, gusto niyo ba ng resibo? Ayun, ayan, may pakita resibo ako. Pakita nga. Walaan nyo, interesting na resibo ba to? Okay ba? Or magandang resibo si Alex? Ay, di maganda. Ano? Ay, naku, kayo naman kung ano-ano inisip nyo. Ito lang naman yung resibo Patingin nga. na kami. Wow, Eh, may kasi kayo, puro kayo issue. Wow. Ante ang panghingi. On the way na. Kaya kayo, bastos. Mukhang depressed. Papunta na po kami sa shrine of St. Andrew Kim Taegon. Asan yung ano, pride kasi dyan, at saka consent? Bakit go? Uy, tara na ito na